I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 11. Si Teacher Kayla ay nasa klase, at lahat ng mga estudyante ay nakinig sa klase ng may 120 minutong espiritu, walang sinuman ang nang-ahas na pumunta sa isang business trip. Nakikinig ding mabuti si Kenneth. Mas gusto niyang makinig sa mga lecture ni Teacher Kayla tuwing weekdays. Pero dahil late na akong nagbasa kagabi at hindi ako nakatulog ng maayos, hindi ko na napigilan ang kalahating naririnig ko at nakatulog ako sa desk. Matapos makatulog, nagkaroon siya ng bangungot, na naginip na nabigo ang kanyang puhunan, gumastos siya ng 300 milyon ng mga ari-arian ng kanyang lolo at inalis ang karapatang magmana ng 100 bilyong ari-arian. Lolo, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, kakayanin ko talaga. Sa kanyang pagtulog, sumigaw si Kenneth, umaasang mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon ni Lolo, ayaw niyang mabaigo ng ganito. Sumigaw siya ng ganito at nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga kaklase niya. Nang makatulog si Kenneth sa mesa, natigilan ang mga kaklase. Hindi ko akalain na napakatapang ni Kenneth Wu kaya nang ahas siyang matulog sa klase ni Teacher Kayla at nakipag-usap pa rin sa pagtulog doon. Pagod na ba ito sa buhay? Ahem. Natural na nabigla si Miss Kayla sa panaginip ni Kenneth, umubo ng malakas at sumigaw, Kenneth Wu. Lolo, naniniwala akong kakayanin ko, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon at huwag na huwag kang pababayaan. Hindi nagising si Kenneth sa mga sigaw ni Teacher Kayla, at nahulog siya sa desk at nakipag-usap sa pagtulog. Nakuha. Inihagis ni Miss Kayla ang chalk sa kanyang kamay sa mesa, ang kanyang mukha ay naging madilim at itim, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang estudyante na nang-ahas matulog sa kanyang klase at hindi man lang makasigaw. Nanlamig ang kanyang mga mata, at dahan-daang nilapitan niya si Kenneth, puno ng galit ang buong katawan. Sobrang tense ang atmosphere sa loob ng classroom. Hindi pa nakita ng mga estudyante si Teacher Kayla na galit noon, at ang kanilang mga puso ay kasing bigat ng bato. Kasabay nito, ang lahat ay hindi maiwasang makiramay kay Kenneth ng palihim. Sa pagkakataong ito si Kenneth ay natulog sa klase ni Teacher Kayla. Ang mga kahihinatnan ay dapat na napakaseryoso. Sina Tyler at Weldon ay hindi maiwasang mag-alala ng palihim. Gusto nilang paalalahanan si Kenneth, ngunit huli na. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Eric Zhao na palihim na matuwa, hindi siya makapaghintay na makita si Kenneth na pinahirapan hanggang mamatay ni Teacher Kayla. Kenneth Wu, bumangon ka para sa akin. Sa ilalim ng tingin ng mga kaklase, lumapit si Teacher Kayla mo at tinulak si Kenneth. Biglang nagising si Kenneth Wu, napagtanto lang na isa pala itong bangungot ngayon lang. Sa kabutihang palad, ito ay isang panaginip lamang. Kung nabigo ang pamumuhunan at nawala ang kwalipikasyon para magmana ng ari-arian ng pamilya, matatapos na ito. Pagkatapos lamang makahinga ng maluwag, napansin niya na si Miss Kayla mo ay nakatitig sa kanya na may mga cannibalistic na mata, at ang kanyang ekspresyon ay naging takot. Nagmamadali siyang nag-hello, Teacher Kayla, tonight. Good. Puff. Nang marinig ito, hindi napigilan ng ilang estudyante ang tumawa. Nakuha. Galit na hinampis ni Miss Kayla ang mesa, tinitigan si Kenneth at sinaway, Estudyante Wu, itinuturing mo ba ang klase ko bilang dormitoryo mo, tama ba? Magandang gabi. Anong oras na? 10:00 ng umaga. Napalunok si Kenneth, ibinaba ang kanyang ulo na parang batang may ginawang mali. Medyo late na akong nakatulog para magbasa ng libro kagabi, dagdag puhunan ang iniisip ko, at hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, kaya natulog ako sa klase ni Teacher Kayla. Matulog ka ng 10:00 ng umaga, bakit saan ka pumunta kagabi? Ako. Tumayo ka para sa akin. Hindi na binigyan ni Teacher Kayla ng pagkakataon si Kenneth na magpaliwanag, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, susubukan ko ngayon ang 2 tanong para sayo. Kung hindi mo sila masasagot, ipapa-flush mo ang banyo para sa akin sa tanghali. Oo. Tumango si Kenneth Wu na may malungkot na tingin. Ang unang tanong, ano ang strategic management? Tinitigan ni Miss Kayla si Kenneth at malamig na nagtanong.
Pagkasabi pa lang nito ay naging kakaiba na ang mga ekspresyon ng mukha ng mga estudyante. Hindi pa ako natuto tungkol sa strategic management dati. Tinanong ni Teacher Kyla ang tanong na ito, malinaw naman na sadyang mahihirapan si Kenneth sa mga tanong ni Teacher Kyla. Tila labis na nasasabik si Eric Zhao. Tila sinadya ni Teacher Kyla ang ganitong uri ng problema para mapahiya si Kenneth sa publiko. Nang akala ng lahat ay hindi makasagot si Kenneth, nakinig lang sila kay Kenneth Wu na dahan-daang nagsasalita. Ang strategic management ay tumutukoy sa pangkalahatan at pangmatagalang direksyon ng pag-unlad, mga layunin, mga gawain at mga patakaran ng isang negosyo o organisasyon sa isang tiyak na yugto ng panahon. Malayang nagsalita si Kenneth, seryosong sinagot ang tanong ng guro. Nagkataon na ang librong nabasa niya kagabi ay isang strategic management book, kaya tumpak niyang masasagot ang mga tanong. Matapos pakinggan ang mga sagot, lahat ng mga kaklase ay nagulat. Hindi nila inaasahan na masasagot ni Kenneth ang mga kaalamang hindi pa nila natutunan noon. Nagulat din si Teacher Kyla. Sinadya niyang pahirapan si Kenneth, ngunit hindi niya inaasahan na tumpak at tama ang sagot ni Kenneth Wu. Nagulat siya saglit, at pagkatapos ay tinanong ang pangalawang tanong, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng strategic investment at financial investment? Ang estratehikong pamumuhunan ay may mas mahabang panahon kaysa sa pamumuhunan sa pananalapi. Dahil sa komprehensibong pagsasaalang-alang sa gastos at merkado, ito ay mas mapanganib at mas propesyonal. Maingat na inisip ni Kenneth ang kanyang isipan, inaayos ang mga kaalamang natutunan sa aklat kagabi. Noon lang niya napagtanto na hiniling sa kanya ng kanyang lolo na pag-aralan ang mga librong pang-ekonomiya at pamamahala na talagang kapaki-pakinabang. Tahimik ang silid-aralan, at lahat ay tumingin sa mga mata ni Kenneth ng maliwanag. Ang ekspresyon ni Teacher Kyla sa oras na ito ay halatang medyo mali. Hindi niya inaasahan na masasagot ni Kenneth ang mga kaalamang hindi niya natutunan. Ang sagot ay tumpak at walang anumang paglihis. Ang sagot, napakaganda. Ginawa ni Teacher Kyla ang kanyang galit sa kagalakan at hindi napigil ang itaas ang kanyang mga kamay at pumalakpak. Sa pamumuno ni Teacher Kyla, itinaas ng mga estudyante ang kanilang mga kamay at nagpalakpakan, at hindi nila maiwasang palakpakan ang pagganap ni Kenneth. Sa ilang sandali, naging modelo si Kenneth sa buong klase at pinuri ng kanyang mga kaklase at guro. Sa orihinal, naghihintay si Eric Zhao na makita ang mga biro ni Kenneth. Matapos maghintay ng mahabang panahon, nakita niyang nagpapakita si Kenneth sa klase. Ang batang ito na si Kenneth ay halatang nakatulog sa klase at nakipag-usap sa pagtulog. Sa huli, hindi lang siya nabot-aikos, kundi siya ay pinuri pa. Ito ay talagang hindi makatwiran. Hindi gustong magbitiw, tumayo si Eric Zhao at pinaalalahanan ang guro, Miss Kyla, natulog lang si Kenneth sa iyong klase. Ang mag-aaral na si Kenneth Wu ay kadalasang nagsisikap, at ang paminsan-minsang pagkaantok ay maaaring ipagpaumanhin. Sa halip, tinulungan ni Teacher Kyla si Kenneth na magsalita. Ito ang unang pagkakataon na hinatulan ni Teacher Kyla ang isang kaklase na nagkamali. Pero, nang makitang ipinagtanggol ni Teacher si Kenneth sa ganitong paraan, natahimik si Eric Zhao saglit. Nang malapit na siyang maupo, nakinig lang siya sa mga salita ng guro, Estudyante Zhao, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang simpleng tanong. Ano ang mga uri ng madiskarteng pamumuhunan? Hindi ko alam. Kinagat ni Eric Zhao ang kanyang mga ngipin at ipinilig ang kanyang ulo na medyo bigo. Ang ganitong uri ng kaalaman ay hindi kailanman natutunan bago. Not to mention na hindi niya alam ang sagot. Natatakot ako na 75% ng mga kaklase ay hindi alam ang sagot. Nakita mo ba? Ito ang puwang. Tinitigan ni Teacher Kyla si Eric Zhao ng ilang beses, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang tingin kay Kenneth. Sana lahat ay hindi matuto kay Eric Zhao sa hinaharap. Dapat kang matuto ng higit pa mula kay Kenneth. Ang ating huwaran. Pagkatapos ng lahat, manguna at pumalakpak muli. Muli ay nagkaroon ng mainit na palakpakan sa silid-aralan. Ikinuyom ni Eric Zhao ang kanyang mga kamao at lihim na itinikom ang kanyang mga ngipin. Hindi pa siya napahiya gaya ngayon, at nakaramdam siya ng hiya sa kanyang mukha.
Si Kenneth ang malinaw na nakatulog sa klase, ngunit ang bata ay pinuri ng todo, ngunit sa huli ay pinagtawanan siya. Kabanata 12. Dahil nasagutan ng tama ni Kenneth ang dalawang tanong, agad siyang naging modelo para sa klase at pinuri ni Teacher Kyla. Walang pakialam si Kenneth tungkol dito. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito ay swerte lang niya nasagot ng tama ang dalawang mahihirap na tanong. Kung hindi dahil sa pagbabasa ng mga libro sa strategic investment kagabi, hindi niya malalaman ang mga ganitong issue. Ngayon ay mas kumbinsido ako na dapat akong magsikap, mag-aral ng mabuti, dagdagan ang aking reserbang kaalaman, at palakasin ang aking sarili. Matapos kunin ang klase ng Beroong si Kyla, hindi nagpakita ng interes si Kenneth sa mga susunod na elective course, tumayo siya at lumabas ng silid-aralan. Sinundan ng mga mata ni Megan Lee ang likod ni Kenneth. Bigla niyang napagtanto na si Kenneth, na dati nang walang silbi, ay tila naging mas mabuti, at mas magaling siya kay Eric Zhao sa lahat ng aspeto. Nang makitang lumakas ang batang lalaki na kinamuhian at ikinahihiya ng kanyang sarili sa nakaraan, nakaramdam siya ng matinding kaba. Hindi alam ni Kenneth kung ano ang iniisip ni Megan Lee. Noong tanghali, umalis siya sa paaralan at pumunta sa isang Sichuan restaurant sa West Street. Ilang beses na akong nakapunta dito paminsan-minsan. Napakasarap ng mga ulam sa restaurant na ito at sobrang sigla ng may-ari. Bata, ano ang gusto mong kainin? Ang amo ay isang simpleng tiyuhin na nasa katanghaliang gulang. Nagbuhos siya ng isang basong tubig sa harap ni Kenneth at nakangiting nagtanong. Humigop ng tubig si Kenneth at sumagot, inihaw na baboy, mapo tofu, at isa pang bote ng beer. Magaling! Pagkatapos sumagot ng tiyuhin, tuwang-tuwa siyang naglakad patungo sa likod ng kusina. Sa loob ng 2 hakbang, ilang gangster ang pumasok sa restaurant. Sinipa ng nangungunang gangster ang upuan at itinuro ang ilong ng may-ari ng restaurant, sumisigaw, hindi ako patay, bayaran mo ako dali. Mga master, wala akong pera ngayon. Ang tiyuhin na nasa katanghaliang gulang ay tumingin sa mga gangster na may hitsura ng takot, ang kanyang mga binti ay nanginginig ng palihim. Wala ka namang pera di ba? Tapos ibigay mo sa amin ang restaurant mo. Sinulyapan ng lead gangster ang maliit na restaurant at naupo sa isa sa mga posisyon, walang planong umalis ng madali. Ito. Medyo umiiyak ang middle-aged uncle, pero sa restaurant nakatira ang pamilya niya. Kung walang restaurant, paano sila mabubuhay? Nakita ni Kenneth ang kahirapan ng may-ari ng restaurant at sinabing may pag-aalala, Tito, bakit ka magbibigay sa kanila? Og! Bumantong hininga ang nasa katanghaliang tiyuhin, kinusot ang kanyang mga mata, at sinabing, ang aking asawa ay may malubhang karamdaman kamakailan at walang pera upang magpatingin sa doktor, kaya humiram ako sa kanila ng 200,000 yuan upang mangolekta ng pera. Bilang resulta, anong nangyari? Hinihingan pa nila ako ng 700,000 o 700,000 na may tubo. Paano ako magkakaroon ng napakaraming pera? Pagkatapos, nagsimulang umiyak ang medyo may edad na tiyuhin. Matapos marinig ito, gumalaw ang puso ni Kenneth, at medyo umasim ang kanyang ilong. Siya ay nabuhay sa isang mahirap na buhay noon, at alam niya kung ano ang pakiramdam ng walang pera, at siya ay lubos na naantig sa sitwasyon ng matanda. Tatay. Sa sandaling ito, isang magandang babae na naka-school dress ang tumakbo sa restaurant. Kilala ni Kenneth ang babaeng ito, na nagngangalang Amber Lin, na isang schoolmaster sa isang pangunahing unibersidad sa Luzhou at naging target din ng ilang unibersidad. Hindi lamang nag-aaral ng mabuti si Amber Lin, napakaganda rin niya, may bilog na mukha, malalaking mata, at matamis at kaibig-ibig na hitsura lalo na kaakit-akit. Dad, okay ka lang. Tumakbo si Amber sa restaurant, hawak ang braso ng amo na nag-aalala. Okay lang si Dad. Pinunasan ni Father Lin ang kanyang mapupulang mata, ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kanyang marupok na tagiliran. Ayos lang. Nakahinga si Amber, at tumalikod at pinandilatan ang mga gangster, nandito ba sila para hingin muli ang bayarin? Pabayaan mo na lang. Itinulak ni Mr. Lin ang kanyang anak patungo sa labas ng restaurant. Pumunta. Saan pupunta?
Ang ilang mga gangster ay nakatayo sa harap ng restaurant, na parang isang matako na pusa ang nakakita ng isda, ang kanilang mga mata ay matako na tumitig kay Miss Amberlyn, na may berdeng liwanag sa kanilang mga mata. Ang nangungunang gangster ay dahan-daang lumapit kay Miss Amber, at nakangiting sinabi, "Matanda, napakaganda ng iyong anak, paano kung ibigay siya sa amin? Mga hayop kayo, huwag ninyong i-bully ang anak ko." Sa isang kritikal na sandali, ginamit ni Padre Lin ang kanyang luma at mahinang katawan para protektahan siya sa kanyang harapan. Matanda, hindi alam kung paano i-promote ito. Sa isang mahinang pagtulak mula sa pinuno, napaatras ng ilang hakbang si Padre Lin at muntik ng mahulog. Sa kabutihang palad, mabilis na tumugon si Amber at nagmamadaling humawak sa braso ng kanyang ama. Ang pangunguna, gayunpaman, ay naiinip, at inutusan ang kanyang mga nasasakupan, ama at may utang, ibalik ang babaeng ito para sa interes. Oo. Ilang gangster ang nakakuha ng order at sumugod kay Miss Amber. Paulit-ulit na napaatras ang takot na babae, halos mabaluktot ang katawan niya para maging bola. Tumigil ka. Sa kritikal na sandali, galit na sumigaw si Kenneth Wu at tumayo sa harap ni Amber, "Babayaran ko ang utang nila sa iyo. Ikaw lamang." Hahaha. Nagtawanan ang ilang gangster na para bang nakarinig sila ng isang malaking biro. Pagkatapos tumawa, sinundot ng nangungunang bastard ang mga lumang damit ni Kenneth gamit ang kanyang mga kamay, at sarkastikong sinabi, "Kung gusto mo ng isang bayani na magligtas ng kagandahan, kailangan mong taglayin ang kakayahang iyon. Katulad mo, paano mo may iligtas ang kagandahan? Stop talking nonsense, magkano ba ang utang nila sayo?" Bahagyang iniling ni Kenneth ang kanyang ulo, at nagpasya siya ngayon. Nakita ko ang anino niya mula sa mag-ama na ito. Kung uupo siya ng walang ginagawa, malamang na mapahamak ang mag-ama. 700,000, meron ka ba? Inilagay ng bully ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at tumingin kay Kenneth ng pag-alit, na para bang nakatingin siya sa isang pulubi. Hindi napigilan ng gangster sa likod niya ang pangungutya, "Kuya, pati na ang 700,000, hindi ko akalain na makukuha ng batang ito ang 70,000. Hahaha. Pagkatapos, nagtawanan na naman ang mga gangster. "Ibigay mo sa akin ang numero ng card, at ililipat ko ito sa iyo ngayon." Walang pakialam si Kenneth sa mga panlilibak na ito. "Okay, gusto kong makita kung paano naglalaro ang anak mo at magpatuloy sa pag-arte." Pagkatapos sabihin ito ng pinuno, sinabi niya sa bata sa likod niya, ibigay ang numero ng card sa batang ito. Oo. Masunaring iniulat ng gangster ang numero ng card kay Kenneth. Matapos makuha ni Kenneth ang card number, inilabas niya ang kanyang mobile phone at nagpaandar na parang tigre, pagkatapos ay itinago ang mobile phone at tumingin sa mga gangster, "Ang 700,000 ay inilipat sa inyo, tayo na." Natigilan muna ang mga gangster, sa kasabay na nagtawanan. Flap. Pop. Pop. Pangunahin at kumuha ng ilang mga shot, at iniunat ang kanyang hinlalaki, upang magyabang, "Anak, ang galing mo sa pag-arte, kaya kung hindi ka maging artista." Bago siya matapos magsalita, naputol siya ng nakababatang kapatid sa likuran niya, "Kuya, ang text message ay nagpapaalala na si Carrie ay nakatanggap ng 700,000. Magkano?" Biglang tumigil ang ngiti sa mukha ng bastard, at nagtataka siyang napatingin sa nakababatang kapatid sa likuran niya. 700,000. Kabanata 13. Ahem. Ang halo ay umubo ng 2 beses, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Kenneth Wu, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay bahagyang nagdilim. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tila mahirap na batang lalaki sa kanyang harapan ay medyo mayaman, at inilipat niya ang 700,000 yuan sa kanya sa isang stroke ng kanyang mobile phone. Noong una ay akala ng batang ito ay sadyang nagpapanggap na pamimilit, ngunit tila na-miss niya ito. Para makashoot ng 700,000 ang babae, siguro hindi ganoon kadali ang batang ito, dapat ay isang manloloko. Inalis ng gangster ang kanyang mapanuksong mukha, at sinabi kay Kenneth na may seryosong mukha, "Little brother, buddy, hindi ko kilala si Tyson ngayon. Sinaktan ko lang ito. Kung nakuha mo na ang pera, hindi ka pa ba lalabas?" Inip na udyok ni Kenneth habang nakatingin sa mga gangster. "Okay.
Let's go now. Ilang beses tumawa ang bully, at nagmamadaling umalis kasama ang ilang nakababatang kapatid. Ilang sandali pa ay tumahimik ang restaurant. Nang makita ang gangster na papalayo, lihim na nakahinga ng maluwag ang mag-ama ng pamilya Lin. Lumakad si Padre Lin papunta kay Kenneth at yumuko ng malalim at nagpasalamat, "Munting kapatid, salamat sa pagligtas sa aming mag-ama." Alam niyang kung hindi lang siya sasagipin ng binata sa kanyang harapan ngayon, hindi itatago ang restaurant, pati ang kanyang anak na babae ay masasaktan din ng mga hayop na iyon. Hindi mo kailangang maging magalang sa pagtataas ng iyong mga kamay. Nagmamadaling tinulungan ni Kenneth si Padre Lin at nakangiting sinabi, 700,000, hindi ito maliit na halaga. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Lin, nagmamadali niyang pinaalalahanan ang kanyang anak na babae, "Bilasan mo, mabilis na magpasalamat sa ating benefactor." Salamat. Pagkatapos magpasalamat ni Miss Amber, hindi niya napigil ang magsalita, "Nga pala, bakit mo kami tinutulungan?" Sa totoo lang, nagulat siya nang malaman niyang ang batang lalaki sa kanyang harapan ay naglipat ng 700,000 sa pinagkakautangan upang mailigtas siya. Kahit gaano pa siya kay Oman, hindi siya tutulong sa mga estranghero ng walang dahilan. "I just like this store very much, and seeing your experience makes me feel the same, kaya tutulungan kita." Nagbigay ng ganoong sagot si Kenneth. Ang paliwanag na ito ay parang na-suffocated, ngunit ito ay totoo. "Ikaw." Kinagat ni Amber ang kanyang labi, tumingin kay Kenneth na mapagbantay, at nagtanong, "May iniisip ka ba tungkol sa akin?" "Don't get me wrong, I'm just deeply touched at hindi ko maiwasang tumulong." Sinubukan ni Kenneth ang kanyang makakaya upang gawing mas sinsero ang kanyang tono. Alam niyang kahit sino ay maghahinala kung makatagpo siya ng ganoong bagay. Kung gayon, maraming salamat. Malalim na yumuko si Amber Lee kay Kenneth, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, "Hindi ko alam kung ano ang iyong pangalan." "Kenneth Wu." "Kuya Wu, huwag kang mag-alala, babayaran ka namin ng 700,000 yuan sa lalong madaling panahon." Nalaman ni Is Amber ang papel at panulat para isulat ang IOU, at iniwan ang address ng bahay at numero ng telepono sa papel. Walang gaanong sinabi si Kenneth, tinanggap niya ang IOU at ngumiti ng maluwag, "Huwag kang mag-alala, kung kailan ka may pera ay saka mo na lang ito bayaran." "Oo nga pala, may pagkain ka pa ba?" "Meron, gagawin ko ngayon." Pagkasagot ni Padre Lin ay dali-dali siyang pumunta sa kusina para mag-abala. Pagkatapos gumawa ng masarap na pagkain, sinamahan ng mag-ama ng pamilyang Lin si Kenneth na kumain ng magkasama. Walang humpay ang pasasalamat ng mag-ama. Pagkatapos kumain, itinuring ng mag-ama si Kenneth na mabuting kaibigan at naging close sa isa't isa. Pagkaraan ng maikling panahon, si Miss Amber ay nagkaroon ng magandang impresyon kay Kenneth, at hindi niya maiwasang mamili ng pagkain para sa kanya ng ilang beses. Pagkatapos ng hapunan, sumakay si Kenneth ng taxi at naghanda para bumalik sa kanyang tirahan. Pagkasakay sa bus, nang marinig ng taxi master na pupunta si Kenneth sa Haitian Garden, hindi niya maiwasang tumingin kay Kenneth. Kung tutuusin, ang Haitian Garden ay isang kilalang lugar para sa mga mayayaman. Ang mga taong nakatira doon ay mayaman man o mahal, at hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. "Boy, pupunta ka sa Haitian Garden bilang tutor." Hinawakan ng taxi driver ang manibela at walang sinabing nagtanong. Bihira siyang pumunta sa Haitian Garden dahil karamihan sa mga nakatira doon ay may pribadong sasakyan, at kakaunti ang sumasakay ng taxi. "Hindi ako tutor, doon ako nakatira." Nang makita ang kabaitan ng taxi driver, nakaramdam si Kenneth ng kaunti pang kabaitan sa kanyang puso. "Doon ka nakatira." "Tama. Boy, hindi naman sa minamaliit kita. Ang mga taong kayang tumira sa ganoong klaseng lugar ay hindi ordinaryong tao. Kung doon ka talaga nakatira, it would be too low-key." Nakangiting sabi ng taxi driver. "Talaga?" Mapait na ngumiti si Kenneth at umiling, nang hindi gaanong nagpapaliwanag. Ang hirap niyang paniwalaan na mayaman na siya ngayon sa suot at ugali. Siyempre, hindi ito mahalaga.
Matapos makibagay sa ganitong uri ng pananamit, ayaw niyang sadyang baguhin ang anuman. Ang driver ng taxi ay madaldal at hindi mapagpanggap na tiyuhin, at ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay napakahusay din. Nagkwentuhan at nagtawanan sila habang nasa daan. Nang makitang malapit na niyang marating ang Haitian Garden, biglang sumugod ang isang BMW na kotse sa reverse. Nabigla ang taxi driver at nagmamadaling inikot pakaliwa ang manibela para maiwasan ang pagkakabangga ng BMW. Dahil dito, bumangga ang kotse ng BMW sa berdeng sinturon sa gilid ng kalsada, at bumangga ang taxi sa poste ng ilaw sa kalye sa gilid ng kalsada. Si Kenneth Wu ay nakaupo sa passenger seat at malapit nang mabangga sa poste ng ilaw, natakot ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang driver ng taxi ay humampas sa direksyon sa kritikal na sandali. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang taxi ay bumangga sa poste ng ilaw, ngunit ang impact position ay hindi sa front passenger cab, kundi sa harap mismo ng taxi. Hindi malakas ang impact, at nontog ang ulo ng taxi driver sa manibela, dahan-daang umaagos ang dugo sa kanyang noo. Little brother, are you okay? Ang taxi ay nasugatan sa noo, at sa oras na ito, nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ni Kenneth Wu. Ayos lang. Bahagyang naantig si Kenneth. Buti na lang at nalihis ng oras ang taxi driver, kung hindi ay hindi ang taxi driver ang nasugatan. Ayos lang. Napasubsob ang ulo ng taxi driver, at nahimatay siya habang nakahiga sa manibela. Tito. 2 beses tumawag si Kenneth. Nang makitang hindi sumasagot ang taxi driver, dali-dali nitong kinuha ang cellphone at tinawagan ang emergency call. Sumugod ang ambulansya at dinala ang taxi driver at ang mga nasugatan sa BMW sa ospital ng lungsod. Sumunod din si Kenneth. Kung tutuusin, nasugatan ang taxi driver para protektahan siya, kaya natural na hindi siya makaupo at manood. Sa panahon ngayon, bihira na talaga ang ganyang matapat na driver. Ang tiyuhin na driver ay ipinadala para sa paggamot, si Kenneth ay dinala din ng 2 doktor upang suriin ang kanyang katawan, at walang seryoso tungkol dito. Paglabas ng examination room, nakita ko ang isang magandang babae na nakaskirt na umiiyak sa pintuan. Siya ang may-ari ng BMW na nagmaneho lang ng kotse. Parang natakot siya at medyo namumula ang mga mata. Itong road killer ngayon lang, ang muntik nang pumatay kay Kenneth. Gustong pagsabihan ni Kenneth ang babaeng may-ari ng kotse, ngunit nang makita niya itong umiiyak, lumambot ang puso niya, ngunit inaliw niya ito, nangyari na ang lahat, ano ang silbi ng pag-iyak? Kanina lang delikado, muntik na akong katok sa isang tao. Ngumuso ang magandang may-ari ng sasakyan, nagulat na gulat. Hindi biro ang pagmamaneho. Kung hindi ka mag-iingat, maaring sirain mo ang iyong sasakyan, hindi lang ang sarili mo ang masira, kundi pati ang iba. Bilang isang biktima, dapat turuan ni Kenneth ang isa't isa ng mabuti upang ang babaeng ito ay hindi makapinsala sa iba sa hinaharap. Maganda ang ugali ng babaeng ito na umamin sa kanyang mga pagkakamali, paulit-ulit niyang inamin na siya ay mali, at mas magiging maingat siya sa pagmamaneho. Miss Hannah Shen. Nang nag-uusap ang dalawa, lumapit ang isang lalaking nakasuot at leather shoes. Nang makita ang lalaking ito, mabilis na pinunasan ni Miss Hannah ang mga luha sa kanyang pisngi, at sabay tuwid sa magulong palda, na para bang ayaw niyang makita ng lalaki ang kanyang kahihiyan. Mabilis na lumapit ang lalaki at nag-aalalang sinabi, Miss Shen, nabalitaan kong naaksidente ka sa sasakyan, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Sumagot si Miss Hannah Shen ng maligamgam, nakatingin sa mga mata ng lalaki na may bahagyang pagkasuklam. Ang lalaking nasa harapan niya ay nagngangalang Aaron Zhang, at hinabol siya nito na parang asong plaster, na ikinainis niya. Ayos lang. Inangat ni Aaron ang kanyang ulo upang tingnan si Kenneth, ang kanyang mukha ay agad na naging kakilakilabot, at mabangis siyang nagtanong, anak, nagmaneho ka ba, paano ka nagmaneho? Kabanata 14. Hindi. Nang hindi hinintay na sumagot si Kenneth, nagmamadaling nagpaliwanag si Miss Hannah, nagkamali ako sa pagmamaneho at aksidenteng nabangga ko sila. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko.
Bahagyang naninigas ang ekspresyon ni Mr. Zhang, at ang kanyang tono ay agresibo pa rin, kahit sino ang may kasalanan, hanggat natatakot si Hana, hindi ito gagana. Dapat humingi ng tawad ang batang ito. Hanggat may anumang pagkakataon, hindi siya magsisikap na pasayahin si Miss Shen. Humingi ng tawad. Bahagyang lumukat ang sulok ng bibig ni Kenneth, bakit ako hihingi ng tawad? Ito ay talagang isang kakilakilabot na bagay sa mundo. Bilang biktima, humingi siya ng tawad sa kabilang partido. Humihingi ako ng tawad, kailangan mong humingi ng tawad. Itinaas ni Aaron Zhang ang kanyang ulo, na may mataas na diwa, ngayon ay parang nakikipag-away na bastard. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga lobby at walang sinabi. Si Hana, na nasa gilid, ay nagmamadaling kinukumbinsi siya, Aaron, huwag mong gawin ito, ako ang orihinal na may kasalanan. Miss Hana, huwag kang mag-alala, dapat kong hilingin sa batang ito na humingi ng tawad sa iyo ngayon. Sinangga ni Aaron si Hana sa likod niya at itinuro ang ilong ni Kenneth at sumigaw, bilasan mo at humingi ng tawad. Nakuha. Nawalan na ng pasensya si Kenneth, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, sinampal niya si Aaron sa mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang isang hindi makatwirang bida. Sa totoo lang, nangangati na ang mga palad niya. Sinampal ang kanyang mukha at galit na galit, boy, how dare you hit me? Matapos itong umungol, sinunggaban niya si Kenneth na parang asong baliw. Hinampis ni Kenneth ang kanyang balikat dito, at sabay na itinaas ang kanyang tuhod patungo sa ibabang bahagi ng tiyan ng isa. Huwag mong tingnan ang balingkinitan niyang katawan, at sulit ang pakikipag-away, tutal bata pa siya ay kasama na niya ang mga ligaw na bata. Ang layaw na si Aaron ay isang kalaban, at siya ay binugbog at tumahol at ngumisi. Asshole, I'm never ending with you. Si Kenneth ay natural na ayaw na abusuhin sa harap ng Diyosa, at handa siyang tumalon muli gamit ang kanyang mga ngipin at mga kuko. Tama na. Nakatayo sa gilid, si Miss Hana ay hindi nakatiis ng mahabang panahon, nakatitig kay Aaron at napabulalas, sapat na ba ang dinulot mong problema? Ako. Nang makita ang kasuklam-suklam na mga mata ni Miss Hana, kinailangan ni Aaron na huminto. Sa oras na ito, siya ay tinatawag na agrabyado sa kanyang puso, at siya ay binugbog ng hindi sinasabi. Sa huli, naiinis ito sa diwata. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, kasalanan ko ta, bakit hindi mo maintindihan? Galit na galit si Miss Hana. Hindi nagsalita si Aaron, tinitigan lang niya si Kenneth na may maput na tingin, na may walang katapusang hinanakit sa kanyang puso. Sa oras na ito, lumabas ang NAR sa ward at sila'y pinagalitan, kayo, maaari ba ninyong panatilihing mahina ang inyong boses? Ang mga nasugatan ay kailangan ng magpahinga. Oh, nakikita ko. Ngumiti ng paumanhin si Miss Shen. Sino sa inyo ang kapamilya ng nasugatan? Ako. Lumapit si Hana at awkward na sinabi, ako ang taong responsable sa aksidenteng ito, at ako ang may pananagutan sa lahat. Well, sumama ka sa akin. Pagkatapos sabihin ito ng nurse, inakay niya si Hana sa ward. Sa corridor, pinandilatan ni Aaron si Kenneth ng mapait na tingin, at gusto niyang sampilan ang batang ito hanggang mamatay. Kung hindi dahil sa batang ito, hindi siya papagalitin ni Hana Shen. Matapos magngangalit ang kanyang mga ngipin sa mahabang panahon, mabangis na nagbanta si Aaron, anak, kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin ngayon, mapapatawad kita na huwag kang mamatay. Ikaw lamang. Napangiti si Kenneth ng mapanlate sa gilid ng kanyang bibig. Hindi ko talaga nakita kung ano ang kaya ng batang ito. Dagdag pa sa kabaliwan, gulong-gulo ang katawan, ang ganitong klaseng lalaki ang naglakas loob na sigawan siya, nakakatalo talaga sa sarili. Anak, sabihin mo ang totoo. Umiling si Aaron at itinaas ang kanyang ulo at sinabing, ako ang general manager ng Yunnan Group. Kung kilala mo, luluhod ako ngayon. Yunnan Group. Bahagyang lumiit ang mga kilay ni Kenneth. Noon, narinig kong binanggit ng sekretarya na si Miss Yasmin na ang Yunnan Group ay isang maliit na sangay sa ilalim ng kanilang pamilyang Wu. Pero hindi ko inasahan na ang subsidiary na kumpanya ay magkakaroon ng ganoong kalokohan, na isang gamo-gamo lang ng kumpanya. Nang makita ang ekspresyon ni Kenneth,
Inisip ni Aaron na natakot ang batang ito, at mukhang proud na proud. Anak, ngayon alam mo na natatakot ka na ba, bilasan mo at lumuhad para humingi ng tawad kay Lao Tzu. Ikaw dapat ka bang katakutin? Si Kenneth Wu ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparerekon, at inilabas ang kanyang mobile phone upang tawagan ang telepono ng sekretarya na si Miss Yasmin, may isang Yunnan Company General Manager na nagngangalang Mr. Aaron Zhang. Ngayon ay tatanggalin ko ang batang ito. Matapos sabihin ang ganoong pangungusap sa telepono, ibinaba niya ang telepono at iniligpit ang telepono. Hahaha. Itinaas ni Aaron ang kanyang ulo at tumawa. Matapos ang mahabang pagtawa, hindi niya napigil ang kutsain, mapuwersa ka talagang bata ka. Tumawag din para tanggalin ako, at hindi kumuha ng kahit anong litrato ng ihi. Tulad mo, para saan mo ako tatanggalin? Dapat may kakayahan kang paalisin ako ngayon, apo mo ako. Inilagay ni Aaron ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, at halos mahulog ang kanyang ulo sa kisame. Habang siya ay masayang tumatawa, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa, at pagkatapos lamang ng ilang salita sa telepono, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa huli, nanigas ang buong mukha. Tinitigan niya si Kenneth ng napakatanga, ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay sobrang komplikado, nagulat, at hindi ka panipaniwala, at mas lalo pang nagpanik. Ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa kumpanya at nakatanggap ng order mula sa boss ng head office. Siya ay tinanggal. Hindi ko pinangarap na ang isang tawag sa telepono mula sa batang lalaki sa kanyang harapan ay talagang nagpaalis sa kanya, na naging dahilan upang gumugol siya ng higit sa isang dekada ng pagsusumikap sa walang kabuluhan, at agad na nahulog mula sa taas hanggang sa ibaba. Tumpak. Pagkatapos ng mahabang pagkatulala, nakabawi si Mr. Aaron Zhang, nanlambot ang kanyang mga binti sa takot, at lumuhad siya at humingi ng awa, Kuya, hindi, Tito. Nagkamali ako. Hindi siya tanga. Maaari niyang tanggalin ang isang executive ng kanyang kumpanya sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Hindi niya maisip kung gaano kalala ang pagkatao niya. Ang batang nasa harap niya ay isang taong nag-take off para mag-take off, at least hindi niya kayang masaktan. Sa sandaling ito, ang kanyang wasak na bituka ay berde. Alam niyang gangster ang batang ito sa harapan niya, bakit niya ito sasaktan? Hindi ko talaga maintindihan kung paano ka naging general manager noon. Sa pagtingin kay Aaron, na nakaluhod sa lupa, humihingi ng awa. Si Kenneth ay nakaramdam ng labis na pagkabigo. Mukhang may problema sa pamamahala ng mga sangay na iyon ng pamilya, kung hindi, ang ganitong uri ng basura ay hindi gagawing executive. Master, mali talaga ako. Please give me another chance. I don't know Taishan. I shouldn't offend you. Hindi na tinatapos ni Aaron ang pagsasalita, at itinaas ang kamay at sinapo ang magkabilang bibig. Upang manalangin para sa pangunawa ni Kenneth. Sa wakas ay naging executive siya ng kumpanya, at ayaw niyang mawala ang lahat dahil dito. Ginawa niya ito para lalo pang mina si Kenneth. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Aaron, nagmura, umalis ka na, huwag mo na akong makitang muli. Guru, ako. Mali ako. Sinipa si Mr. Zhang at napaupo sa lupa na parang putik, tumulo ang mga luha ng panghihinayang mula sa kanyang mga mata. Hindi siya kailanman nagsisi sa kanyang buhay. Sa ngayon, ang pinakapinagsisisihan niya ay ang pag-provoke sa isang binata na nagngangalang Kenneth Wu. Kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumili, hindi niya sasaktan si Kenneth kahit na siya ay mamatay. Hindi lamang hindi makakasakit, kundi pati na rin sa desperadong pasayahin ang Pakistan. Kabanata 15. Nakakalungkot lang na walang panghihinayang gamot sa mundo, at tila huli na para magsisi ngayon. Si Aaron Zhang ay umalis dito ng walang pag-asa, pakiramdam na ang kanyang katawan ay hangkag, at ang kanyang buong pagkatao ay naging napakabulok. Sa pagtingin sa likod ni Mr. Zhang, ang puso ni Kenneth ay hindi nagbabago kahit kaunti, at naramdaman pa niya na napakasaya niya para sa kumpanya na maalis ang gayong gamo-gamo. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng ward at si Hana ang nanguna sa paglalakad palabas. Pagkatapos tumingin sa paligid sa koridor, hindi niya maiwasang magtanong kay Kenneth, nasaan si Mr. Zhang? Umalis na. Sumagot si Kenneth ng maligamgam.
Sa totoo lang, wala siyang pagmamahal sa babaeng ito na nagngangalang Hana Shen. Ang babaeng ito ay isang road killer, halos mapatay siya sa pagmamaneho, at natural na medyo nasaktan siya sa isang hamak na tulad ni Aaron. Umalis ka na. Naging masaya si Miss Shen nang marinig niyang umalis si Mr. Zhang. Hindi nagtagal ay muli siyang sumimangot at nag-aalalang sinabi, nga pala, hindi ka pinahiya ni Aaron, tama ba? Hindi. Mabuti yan. Tumango si Hana, at magiliw na nagpaalala, si Mr. Aaron Zhang ay isang masamang kontrabida na kadalasang umaasa sa kanyang sariling kapangyarihan upang gumanti sa iba. Dapat kang mag-ingat. Huwag ka sana niyang abalahin. Matapos itong sagutin ni Kenneth, nakita niya ang doktor na naglalakad palabas ng ward at nagmamadaling nagtanong, Doktor, kumusta ang driver? Ang utak ay nasugatan at siya ay pansamantalang nawala ng malay. Walang malaking problema, at maaari siyang gumaling pagkatapos ng isang panahon ng paggaling. Idinetalye ng doktor ang kalagayan ng mga nasugatan. Matapos marinig ito, lihim na nakahinga ng maluwag si Kenneth, okay lang, salamat doktor. Bahala na kayo dito, kailangang magpahingang mabuti ang pasyente. Pagkasabi nito ng doktor ay tumalikod na siya at umalis. Pagkaalis ng doktor, pumasok si Kenneth sa ward at nakita ang tiyuhin na tsuper na nakapulupot ng benda sa kanyang ulo, nakahiga sa kama na walang malay, na may halong damdamin. Mabuti na lang at nakipagbuno sa manibela ang tiyuhin na driver at inilipat ang impact position sa harap ng taxi, kung hindi ay siya ang nakahiga sa kama. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito ay iniligtas ng driver ang kanyang buhay. Nabuhay ako ng higit sa 20 taon, hindi pa ako nakakita ng ganoong kabait na tsuper. Hindi ko maiwasang magpasalamat. Habang palihim niyang pinagmamasdan ang tiyuhin na tulala, pumasok si Miss Hana na may guilty na ekspresyon, ako ang naging sanhi ng aksidente ngayon. Pasensya na talaga, ngunit makatitiyak ka na lahat ng gastos sa pagpapaospital ng driver ay ako ang magbabayad. Hindi na kailangan. Sinulyapan ni Kenneth si Hana, pagkatapos ay naghanap ng nurse na palitan ang tiyuhin ng driver sa VIP senior ward, at naghanap ng nurse na mag-aalaga sa tiyuhin. Matapos ayusin ang lahat, sumakay siya ng taxi pabalik sa kanyang tirahan. Matapos maligo at maghandang matulog, pumasok ang sekretarya na si Miss Yasmin at nagpaalala, Guro, nakalimutan mo na ba ang iyong mga gawain, wala ka pang bang gagawin? Anong problema? Bahagyang kumunot ang noo ni Kenneth, hindi ito naalala ng ilang sandali. Guro, hiniling sa akin ni Master na pangasiwaan ang iyong pag-aaral araw-araw. Sobrang pagod ngayon, pwede bang? Hindi. Sige. Tulala talaga si Kenneth nang makilala niya ang isang mahigpit na babaeng secretary. Bumangon siya mula sa kama, kinaladkad ang kanyang pagod na katawan sa pag-aaral, at nagsimulang pag-aralan ang mga librong pang-ekonomiya at pamamahala. Napuyat siya hanggang alas 11:30 ng gabi bago siya bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Nagkaroon ako ng bangungot sa kalagitnaan ng gabi, na naginip ako ng isang aksidente sa sasakyan habang sumasakay ng taxi. Ang taxi driver ay tinamaan at napatay buhay upang mailigtas siya. Biglang nagising si Kenneth, sa malamig na pawis sa kanyang noo, at ang mga kumot ay basa ng pawis. Pinunasan ni Kenneth ang malamig na pawis sa kanyang noo. Buti na lang, bangungot lang. Tiningnan niya ang phone niya at nakita niyang alas 5:30 na ng umaga. Pumunta muna sa banyo para maligo, at pagkatapos ay lumabas para bumili ng almusal. Pagkatapos ng almusal, sumakay siya ng taxi papunta sa ospital para bisitahin ang taxi driver. Nang buksan niya ang pinto VIP ward, nalaman niyang gising na ang tiyuhin na driver, at naroon ang babaeng driver na si Miss Shen na naging sanhi ng aksidente kahapon. Sa sandaling ito, nakikipag-usap siya at nakikipagtawanan sa tiyuhin. Bakit nandito ka na naman? Pumasok si Kenneth sa ward at tinanunga si Miss Hanang nagrereklamo. Kinagat ni Hana ang kanyang mga tainga at buhok, at nagpaliwanag ng nakangiti, nandito ako para bisitahin ang tiyuhin, at humingi ng tawad sa tiyuhin. Hindi ka welcome dito, tara na. Iniunat ni Kenneth ang kanyang kamay at gumawa ng gesture ng pakiusap, halatang habulin si Hana. Ako. Kinapa ni Hana ang kanyang braso at natigilan sandali at mukhang medyo nahihiya.
Gusto lang niyang bumawi sa mga pagkakamaling nagawa niya kahapon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang pagkakaintindi ni Kenneth sa kanya, na nagpaparamdam sa kanya na salungguhit mali siya. Ahem. Tuyong umubo ang tiyuhin driver, at ngumiti at sinabi kay Kenneth, "Kuya, hindi naman masama ang babae. Mabait siyang bata. Wala kang dapat pakialam sa kanya kahapon. Tito, natatakot akong maapektuhan niya ang paggaling mo." Nang marinig ang ginhawa ng driver, ang temperatura ni Kenneth ay naging mas mahina. "This girl is a good person. Halika at alagaan mo ako bago magmadaling araw." Sa puntong ito, tinuro ng tiyuhin ng driver ang thermos, siya rin ang nagdala sa akin ng masustansyang lugaw. "Napakasarap nito. Subukan mo rin." Pagkasabi nito, komandat ang tiyuhin ng driver kay Hana Shen. Agad itong naunawaan ni Hana, at nagmamadaling pinunan ang isang mangkok ng masustansyang lugaw at iniabot ito, "Kung handa kang patawarin ako, subukan ang aking lugaw." Ah! Tungkol sa mukha ng tiyuhin, hindi makatanggi si Kenneth, kaya kinailangan niyang tanggapin ang masustansyang lugaw. Ngayong same time na humingi ng tawad ang dalaga, siya, isang malaking lalaki, ay hindi makapag-alala tungkol dito, at kinailangan pang humigop ng isang simbolikong paghigop ng masustansyang lugaw. Pagkatapos inumin ang masustansyang lugaw, agad lumiwanag ang kanyang mga mata, at nagtatakang tumingin kay Hana, "Ginawa mo ba itong lugaw?" "Tama. Ito ay masarap." Ininom ni Kenneth ang masustansyang lugaw sa isang hininga, at hindi maiwasang purihin ng paulit-ulit, "Ang galing mo talaga, ang sarap talaga ng lugaw mong ito." Napangiti si Hana, nang marinig ang papuri, ang kanyang puso ay mas matamis kaysa sa pagkain ng pulot. Hindi napigilan ng tiyuhin na driver ang sinabi, "Ang babaeng ito ay chef ng Fuyuan Restaurant, maaari ba siyang magkaroon ng mahinang craftsmanship? Hindi ko talaga akalain na ikaw pa rin ang chef ng Fuyuan Restaurant." Nagulat si Kenneth. Hindi niya inaasahan ang isang maesla na batang babae ang magiging chef ng Fuyuan Restaurant. Sikat na sikat ang Fuyuan Restaurant, kakaiba ang mga ulam at lasa sa loob, syempre napakamahal din ang presyo. Medyo nahiya si Hana sa mainit na titig, pinunasan ang kanyang mukha at ipinilig ang kanyang ulo sa kahihiyan. Nalaman din ni Kenneth na siya ay medyo nagulat, at mabilis na binawi ang kanyang tingin, ngumiti at tinanong ang driver, "Tito, ang pangalan ko ay Kenneth Wu, hindi ko pa alam kung ano ang tawag sa'yo." "My name is Danny Leo, and you just call Uncle Leo or Uncle Dan." Tumawa si L. Danny Leo, puno ng kulubot ang kanyang lumang mukha. "Tito Leo, salamat sa pagligtas mo sa akin kahapon, kung hindi." Bago matapos magsalita si Kenneth, pinutol siya ni Danny Leo, "Layan ng aking propesyonal na etika, walang salamat. Gamitin mo ang buhay mo para protektahan ang mga pasahero. Ikaw ang pinakakonsentidor na driver na nakita ko." Yumuko ng malalim si Kenneth kay Danny Leo. Ito ay hindi lamang isang uri ng pasasalamat at pasasalamat, kundi isang malalim na paggalang. Pagkatapos yumuko, hindi niya maiwasang mag-alala, "Tito Leo, bakit hindi ka pinuntahan ng pamilya mo? Ang aking asawa at mga anak ay nasa kanilang bayan sa kanayunan. Hindi ako nang ahas na ipaalam sa kanila pagkatapos ng aksidente." Ngumisi si Mang Danny. "Okay lang, bibigyan kita ng caregiver. Hayaan mo munang ang caregiver ang mag-aalaga sa'yo. Maglalaan din ako ng oras para puntahan ka araw-araw." Umupo si Kenneth sa tabi ng kama at hinawakan ang braso ng kanyang tiyuhin. Sa unang tingin pa lang ng tiyuhin na driver, napakabait niya. Sino ang nakakaalam tungkol sa isang segundo? Bitek. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malalaking tainga ang pumasok. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.